solemnidad sa Immaculada Concepcion, Fiesta Iglilihi. Unya, nindot kayo kaganiha, sa wala pa ni Santos nga misa, kay doon na kita gipahigayon nga youth formation. Asa naman na to mga youth? Young ones, sain ka mo. Daghan man to kayo, mga 60. Asa mga uban? Oy, padool ka mo diri sa tubangan. Anong nanam mo sa gawas? Risulod. Oh? Atong gisaulog ang atong formation kanila. Salamat sa mga ato ang beloved sisters, AFE sisters, sa inyong paghatag sa maong formation sa atong mga kabatanunan. Mga igsoon, mangingon ganit kita og dagong solemnidad sa Immaculada Concepcion, unsa man na alang kanato. Unsa inyong nasabtan anak? Ha? Pasabot nga si Maria gi panganak nga hilwas sa sala, libre, walay sala, walay bahid nga mansa, putli. So unsa man ni siya alang kanato, labi na ni atong mga young ones karon, gawas sa kamong tanan nga ni anhi, kani nga atong mga kabataan unsa may koneksyon nga atong pwedeng malambigit niini. Una, si Maria, ang Immaculada Concepcion, nagpahinumdom kanato nga ang pagkabalaan di ay magsugod gikan sa grasya sa Dios. Sama ni Maria, gikan ang grasya. Mary, full of grace. Kaya nga gipili man yun siya. So sa mga batanon, nga ato ang gihatagan sa maong formation, to these young ones, you often feel pressured. Giingon ni Sister kaganiha, daghan kaayo tag problema, ang mga batanon, daghan po ning giuna-unang problema. Pressured sila to prove themselves. Unsa man ang mga hinungdan, posible sa eskwelahan, na pressure sa academics, or maybe katong mga young professionals na ay pressure sa careers, kay lisod kaayo ipangitag trabaho, or maybe dili na kaayo mahaom ang imong gusto nga trabahoan. Relationships, problema sad ni. Even in church service, mga batanon nga nangalagad. Pero mga kaigsuonan, kini nga atong gisaulog karong Immaculada Concepcion, this is a liberating truth. Naghatag og matuod nga kagawasan. Wala naggapos nato. Kaya pasabot ang pagkabalaan, mga kaigsuon, dili na siya gimanufacture. Klaron taniha, dili na siya ang pagkabalaan. It starts with God's initiative. Mary was filled with grace from the beginning, not because of what she did, but because God chose her. Unya, labi na natong tanan, mga kabataan karon, nagpasabot kini nga God has already placed goodness, purpose, and grace within us. You serve, we serve the church, not because we are perfect. Way kitang tanan, dili yun perfecto. But because God is working in us. Naagyod siya, naglihok uban nato. So mga kaigsuonan, labi na mga kabatanunan, ang Immaculada Concepcion, si Maria, nagpakita nga ang Ginoo nagtawag sa mga kabataan karon. Ngano man, kay si Maria, giingnan siya sa anghel, pila edad? Nga nitando siya sa anunsasyon, uy, batanon, teenager pa siya. Naa siya sa iniyahang purity, sa iyang courage and openness, that she reveals God trust, saying, yes, Lord, God chooses the young for great missions. Muna nga, dako kayo kalambigitan ng mga batanon karon, because you are not just the future, you are the present. So parents,
O dili lang ingon nga ang mga parents nato nga simba-simba lang mo, tudlo ijud ang inyong mga anak. Dako kaayo kinig kalambigitan sa misyon sa simbahan. God speaks clearly to the hearts that are open, simple, and humble. So, mga igsoon, mga kabatanunan, si Maria nagprobar nga ang mga kabatanunan kung batanon ka, it is not a hindrance to God's calling. Nindot kay mga sisters kaganiha, dili baya ni sila edad-edaran, batanon sa na sila. Were you not inspired the way they talk? Mga bata, asa man sila, napa mo? Nindot kay sila paminaw. Unya tanaw nimo sila, ninyo sila. Pariho ramong mga edad. But they chose God's calling to follow Him. Wala na nagpasabot nga kamo mga bataan magmadri mo tanan, ug pari mo tanan. No. Kundili magtuman lang ta sa kabubuton sa Dios sama ni Maria. Sa pag-ingon kaniya nga mamahimo siyang inahan sa Dios, Mary bisan og tuod wa niya masabti ang tanan kay lisod gyud kaayo ni sabton nga mamahimo kang inahan sa Ginoo, but still a bold yes to God. And that starts her mission nga mamahimo siyang inahan sa Dios. Mga kaigsuonan, sama ni Maria karong panahon na, mga ginikanan, mangutana ko ninyo, ang inyong mga anak, kumusta man diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios? Nagtuman ba? Na I hope daghang mga ginikanan uban inyong mga anak. Pero kasagaran karon, dili tanan ang mga batanon, they are surrounded by number one, social media pressure. Would you agree with me? We discussed ingon ang mga kaning mga atong gi-orient katong niaging kuano 13 hours screen time. Some 15, 20. Okay pa na? 20 hours mag-gadgets. Uy, parents, basig wa mo kay bao. Mao na ang trending karon. Mga bata, dili na mahimog way cellphone. Ikaduha, identity confusion. Maglibog. Unsa man jud ko? Aw na, sila na nagiba. Ha? Parents, you should guide your children. Third, moral noise. Saba. Dili na sila kay balo, unsay insakto, unsay sayop. Parents, would you agree with that? Suguon ninyo anak. Mutuman pa? Dili tanan. Mutuman malagi pero nagunak-unak sa tiil o nagsigig bagkulpul. Una usahay suguon, murag di kadungog. No? Ay na, tinuod yun na siya. Moral noise, di na sila kasabot. Di maminaw sa ginikanan. Fourth, worldly distractions. Mga bata, paminaw mo. Kay ang kalibutan karon puno gyud sa kasamok. Unya mangita na taba. Unsa man gyud ang maghatag nako kagawasan og kalipay? Mga kabataan, unsa may maghatag og kalipay ninyo? Ha? Sama ni Maria, batanon pa siya, nitubag na siya sa tawag sa Dios. Nindot kay kaganiha, living rosary. Mga kabataan, nindot unta kayo na nga ato na mapuy-an bisan sulod sa balay. You pray the rosary together with the family. Napa na sa pamilya mag-pray og rosary together? Loy, moy, napa mo? Loy sad. Oh? Karon baya ipiesta iglilihi Immaculada Concepcion, dako kayo ning dogma
sa simbahan nga angay natong patalinghugan o atong puy-an sa atong kinabuhi. So si Maria nahimong modelo diha sa pagpuyo sa kinabuhi. A young woman who knew who she belonged to. Nahisgutan ka ganihan, indot kay usa sa mga nahisgutan kining sense of belongingness. Napa mo mga bata, naminaw mo adto? Kana bitong ganahan ko mabilong ko niya. Ingon si Sister ganiya, oh, kung unsay uso karon, musabay ko unsay uso. Kung uso ng kanang concert nga sikat kayo kinsa na? Ilong kay mga bata. Kano inyong paborito? Concert? Musabay sad ka? Unya kung unsa na pud mousab na sad ka because you want to be acknowledged. Ganahan ka mo join. So, mo apil-apil ka bisag dili ka gusto. Bisag dili mao. No na. Tinuod yun na. Ang mga bata karon lisod, tinuod, sabton. So, kamong mga young ones, pag binuutan, intahon, kay lisod kaayo. Ikaupat nga punto mga igsunan, Mary walked her journey in community. Unsay ang gibuhat? Pagingon kaniya, ningadto siya dito sa iyahang gig-agaw nga si Isabel to tell the truth of God. Mary was formed not alone, but in community of faith. Her parents, her relatives, her people. So, mao na kay igsunan, mga young ones, kinahanglan ato sa puy-an nga kita mo reach out sa atong komunidad to belong with the right community. Dili ka nang nabitaw tay ka nang gitawag nga peer pressure or gitawag nga na pressure ko sa akong komunidad bisan og bad influence, still you are joining that bad image. Bati kaayo. Mentorship, kinahanglan simbahan mo'y magiya, ginikanan magiya. Ang problema ginikanan dili na paminahon sa mga anak o sa apo. You need encouragement. You need spiritual family. Mao na karon humanining before mahuman natong misa, aduna kitay pagsabong scapular niining mga kabataan ug aduna kitay pledge consecration of virginity. Alam sa mga kabataan. So, mga kaigsuonan, unsa may challenge, especially to the family, to the young ones, bring Jesus to social media. Di naman malikayan karon kay in today's time and age, we are already in the advent of advanced technology na nagitawag na AI. Unsa man ang AI? Pwede nang usbon imong naong. Pwede na ka dili na mo malibog na ka kung unsay tinuod. Magbantay-bantay mo kay basing ang imong anak muuli sa balay gabi AI na na. Nawata kay pao. Hastang tingog gisuhid. Lisuda Bantayanan. Bantayanan. Bring Jesus not just to the social media. Bring Jesus to your barkada. You must be a good influence. Dili kay ikaw mo'y magpada sa mga bad people. Bring Jesus to school and work. Bring Jesus to the ministries you serve. They serve. And to those who aren't serving. Mao ni hagit mga gigsunan. So, we know that Jesus offered herself. Bisag lisod, unsay gihimo ni Maria, nakaawit siya. Unsay ang awit? Unsay giawit ni Maria? You know that song? Magnificat.
ang akong kalag, midaig sa akong Dios, kay giisa niya ang akong pagkaubos. Di na ako tiwason kita kayo. Bisag lisod, si Maria nag-awit sa kalipay. So, young ones, my dear mga batan-on diri, suhira ninyo Maria. Kay kini maoy maghatag natong kagawasan. You are Marian bearers of Christ. Your service makes Jesus visible in today's world. Mao na importante kaaron kay ang kalibutan daw di na takabaloon say atong gikinahanglan. But as a Christian, we should know that Christ must be the center of our life. So, the Immaculate Conception teaches us that God works with the young, believes in the young, and empowers the young. Mary was young when God entrusted her with the greatest mission of history. Today, God continues to entrust His church to you. Like Mary, say your yes with courage. Let the grace fill your life and bring Christ to the places where only young people like you can reach. To the parents, to all the elders, please guide your children like Mary, who always guiding us in our faith journey. Hinaot pa.